Sa isang sulok ng silit na nababalot ng dilim, sa ilalim ng banig ng gabi, ang nga ungol na pinipigilan ay sumasabay sa ritmo ng bawat pahinga, isang sayaw ng paktanggi at pagnanasa, ang salitang huwag, kuya, hindi pwede, ay binubulong na parang isang panalangin, isang pagtatangkang labanan ang agos ng damdamin, ngunit ang ito'y nalulunod sa init ng sandali. Ang maputlang sinang buwan na sumisilip sa siwang ng bintana ay nagiging saksi, naglalaro sa hubad na likot ng isang lalaki at sa mukha ng isang babae na punong luha, ngunit may bakas ng isang ipinagbabawal na kaligayahan. Ngunit ang init ng gabing iyon ay isang lihim na nakakubli sa liwanag ng araw. Sa pagising ng umaga, ang lahat ay bumabalik sa dati, sa isang kaayusang pinipilit na maging perpekto. Siya si Isabela, ang larawan ng isang manugang na uliran, isang asawang tila ipininta mula sa aklat ng mga kabutihan at pagpapakasakit. Sa kanilang malinis at maayos na kusina, ang bawat galaw niya ay may tiyak na layunin. Punong pag-aalaga habang inihahanda niya ang hapunan para sa isang asawang madalas ay gabi na kung umuwi. Ang kanilang tahanan sa Manila, bagamat punong magagandang kasangkapan at mga alaala sa litrato, ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan, isang lamig na hindi kayang pawiin ng naalap na apoy sa kalan. Ang kanyang asawa, si Marco, ay isang matagumpay na arkitekto, isang lalaking binuong kanyang maambisyon at mga plano, ngunit sa kanyang pagiging abala, unti-unti niyang nalilimutan ang damdamin ng babaeng naghihintay sa kanya sa pag-uwi. At sa gitna ng katahimikang ito, dumating si Liam, ang nakatatandang kapatid ni Marco, na kararating lamang mula sa maraming taon ng paninirahan sa ibang bansa. Si Liam ay isang hanging biglang umihip, isang alon na gumambala sa payapang tubig ng buhay ni Isabela. Isa siyang litratista na may malayang kaluluwa, dala niya ang amoy ngang malalayong lugar at ang pangako ngang isang naibang mundo. Sa kanyang mga mata nakita ni Isabela ang isang ningning na matagal nang nawala sa mga mata ng kanyang asawa. Isang patingin na hindi lamang tumatagos sa kanyang panlabas na anyo, kundi nakikita ang kalungkutang itinatago ng kanyang nangiti. Ang kanyang pansamantalang pananatili sa kanilang tahanan ay ang simula ng isang kwentong isusulat sa mapahina ng pagnanasa, pagsisisi at mga pusong magkakasugatan. Ito ang kwento ng isang pag-ibig na hindi dapat umusbong, isang apoy na sisilap sa loob ng isang tahanang inaasahang maging kanlungan ng kapayapaan at pagmamahalan. Ang mga araw ay dumaraan na tila mga aninong walang imik, bawat isa ay kawangis na. Si Marco, na laging abala sa kanyang mga proyekto, ay nagiging isang boses na lamang sa telepono, isang anino na dumadating kapak, mahimbing na ang tulog ni Isabela at umalis bago pa man magising ang umaga. Ang malaking bahay, na dati simbolo ng kanilang pangarap, ay naging isang ginintuang hawla para kay Isabela. Ang bawat sulok nito ay sumisigaw ang kanyang pangalan, ngunit ang katahimikan ay sumasagot lamang, isang malamig na yakap na nagpaparamdam sa kanyang matinding kalungkutan. Sa gitna ng disyertong ito ng damdamin, isang balita ang dumating na parang unang patak ng ulan. Uuwi si Liam, ang kapatid ni Marco na matagal nang naninirahan sa ibang bansa, ang kapatid na kilala lamang niya sa mga kwento at lumang litrato. Ang pagdating niya ay isang pagbabago sa nakasanayang routine, isang bagay na dapat abangan, at para kay Isabela, ito ay isang dahilan para muling maramdaman ang kaba, ang pananabik sa paliparan. Habang hinihintay niya ang pagdating ni Liam sa gitna ng maraming tao, naramdaman ni Isabela ang kanyang pagiging ordinaryo. Suot niya ang isang simpleng bestidang may maliliit na bulaklak. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay nakalugay. Isang anyo na tila hindi napapansin ng mundo. Ngunit nang sa wakas ay lumabas si Liam mula sa pinto nga dumadating, tila huminto ang lahat. Hindi siya katulad ni Marco na laging formal sa kanyang suot na suot. Si Liam ay nakasuot ng isang puting lino na sando na hindi isinara, ang dalawang butones sa itaas na nagpapakita ng bahagya sa kanyang balat na
kayu manggi dahil sa sikat ng araw. Ang kanyang maong nakupas ay nabibigay sa kanya ng isang anyo ng pagiging malaya at sa kanyang malabi ay may isang ngiti na tila kayang painitin ang pinakamalamig na gabi. At ang kanyang mata, ang maiyon ay malalim at nang maktama ang kanilang mapaningin, naramdaman ni Isabela ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi ito ang tingin ng isang bayaw sa asawa ng kanyang kapatid. Ito ay ang tingin ng isang lalaki sa isang babae. Isang tingin na puno ng paghanga, na tila nakikita ang kaluluwa sa likod ng mga mata. Isabela, sabi niya, at ang paraan ng pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay parang isang musika. Mas maganda kapasa mga litrato. Lumapit siya at niyakap siya ng bahagya. Isang yakap na magalang ngunit mainit. Naramdaman ni Isabela ang kanyang sarili na namula, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Salamat, Kuya Liam, maligayang pagbabalik. Sa kanilang paglalakbay pawi, ang kotse ni Liam ay puno ng kwento at musika na naiba sa karaniwang katahimikan sa kotse ni Marco. Tinanong siya ni Liam tungkol sa kanyang mga hili, sa kanyang mga pangarap bago siya ikasal, mga bagay na tila matagal nang nakalimutan ni Marco. At habang siya ay nagsasalita, nakikinig si Liam ng may buong atensyon, na parabang ang bawat salita niya ay mahalaga. Ang ganda ng buhok mo, biglang sabi ni Liam, habang nakatingin sa kanya ng panandalian bago ibalik ang tingin sa daan. Parang sutla na kumikinang sa araw. Simple lang ang papuri, ngunit para kay Isabela, ito ay parang isang malakas na hampas ng alon. Hindi na niya matandaan kung kailan huling pinansin ni Marco ang kanyang buhok o ang anumang maliit na detalye tungkol sa kanya. Sa mga simpleng salitang iyon, naramdaman ni Isabela na siya ay nakikita, tunay na nakikita bilang isang babae. Pagdating nila sa bahay, siyempre, wala si Marco. Isang text message lang ang natanggap niya na nagsasabing gagabihin na naman siya. Dati, ang ganitong mensahe ay magdudulot ng kirot sa puso ni Isabela. Ngunit ngayon, may kung anong bahagi sa kanya ang nakaramdam ng ginhawa. Nahanda siya ng hapunan para sa kanilang dalawa ni Liam. Sa hapag-kainan, ang kanilang pausap ay nagpatuloy. Ikinuwento ni Liam ang kanyang napaglalakbay, ang lugar na kanyang nakita, at ang taong kanyang nakilala. Sa bawat kwento, nakikita ni Isabela ang isang mundo na punong buhay at pagnanasa, isang mundong malayong-malayo sa kanyang paulit-ulit na buhay. Habang pinagmamasdan niya si Liam sa ilalim ng ilaw ng kanilang hapagkainan, hindi niya maiwasang mapansin ang bawat detalye. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang makamay habang nakukuwento, ang pagkurba ng kanyang malabi kapag siya ay ngumingiti, at ang kislap sa kanyang mamata kapag pinag-usapan nila ang sining at fotografiya. Si Liam ay isang bukas na aklat, habang si Marco ay isang aklat na matagal nang nakasara. Nang gabing iyon, habang nakahiga na si Isabela sa kama, mag-isa, hindi mawala sa kanyang isip si Liam. Ang kanyang ngiti, ang kanyang boses, ang kanyang tingin. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot ng pagkakasala. Hindi tama ito. Asawa siya ni Marco. Si Liam ay kapatid ng kanyang asawa. Ngunit kasabay ngang pagkakasala ay may isang damdamin na hindi niya mapigilan, isang kiliti, isang init na gumagapang sa kanyang buong katawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na karamdam siyang buhay. Ang pagdating ni Liam ay hindi lamang pagdating ng isang kamag-anak. Ito ang pagdating ng isang bagyo na hindi niya alam kung paano haharapin, isang tukso na maglalagay sa pagsubok sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. At sa katahimikan ng gabi, sa tabi ng bakanteng espasyo kung saan dapat ay natutulog ang kanyang asawa, alam ni Isabela na ang buhay niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang binhingang pagnanasa na matagal nang natutulog ay nagsisimula ng gumising. Ang sumunod na araw ay nagkaroon ng bagong ritmo, isang ritmong idinidikta ng presensya ni Liam sa bahay. Hindi na ito ang dating malungkot na tahanan na pinahaharian ng katahimikan at pahihintay. Ngayon,
May maumaga na sasalubong kay Isabela ang amoy ng kapangbagong timpla na inihanda ni Liam para sa kanya. May mga hapon na sa gitna ngang kanyang pagod sa gawaing bahay ay may isang baso ngang lamig na tubig na iabot sa kanya kasama ngang isang ngiting nagsasabing magpahinga ka muna. Si Liam ay parang isang anino na laging nasa tamang lugar sa tamang oras. Napapansin niya ang mga bagay na tila invisible sa paningin ni Marco. Napansin niya ang bahagyang pakunot ng noni Isabela, kapa nahihirapan itong buksan ang isang button jam at walang salitang kukunin niya ito at bubuksan para sa kanya. Napansin niya ang paborito nitong bulala sa hardin at isang umaga, nagulat na lang si Isabela na may isang sariwang pitas na sampagwita sa tabieng kanyang tasa ng kape. Ang na ito ay maliliit na bagay, may gesturang maaring hindi bigyan ng kahulugan ng iba, ngunit para kay Isabela, nauhaw sa atensyon at pag-alaga, ang bawat isa ay parang isang pata ng ulan sa tigang na lupa. Bawat mabuting gawa ni Liam ay isang tila inosenteng sina ng araw na tumatagos sa madilim na silid ng kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay nagiwan din ito ng anino ng pagkakasala. Huwag mo na akong masyadong asikasuhin. Kuya, nakakahiya naman sa iyo, sabi niya isang araw, habang tinutulungan siya ni Liam na magsampayng madamit. Ngumiti lamang si Liam, bakit naman? Wala naman akong ginagawa dito. At saka, masaya akong nakakatulong sa iyo, nakikita kong pagod ka na palagi. Sa mga salitang iyon, naramdaman na naman ni Isabela ang mainit na paayat ng dugo sa kanyang pisngi. Sinubukan niyang itago ito sa pamamagitan ng pag-abala sa mga damit, ngunit alam niyang nakita iyon ni Liam. Isang hapon, habang nag-ayos siya nga gamit sa kusina, sinubukan niyang abutin ang isang lumang kahon sa pinakamataas na estante ng kabinet. Kahit nakatuntong na siya sa isang malit na upuan, kinakapos pa rin ang kanyang madaliri. Sa kanyang pagunat, bahagyang umangat ang laylayan ng kanyang bestida at ang manggas nito ay bumaksak, inilalantad ang kanyang makinis at maputing balikat. Hindi niya namalayan na nakatayo na pala si Liam sa kanyang likuran, tahimik na nanonut. Hindi ito nagsalita, hindi ito gumalaw para tulungan siya. Ngunit naramdaman ni Isabela ang kanyang presensya, isang init na tila bumabalot sa kanyang likuran. Naramdaman niya ang ritmo ng pahinga nito, isang hiningang tila bumubulong sa kanyang batok at nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Huminto siya sa pag-abot. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Ang ilang segundong iyon ay tila isang kawalang hanggan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi ng isang kuryenteng hindi may paliwanag. At pagkatapos, dahan-dahang iniunat ni Liam ang kanyang kamay, dumaan sa ibabawang balikat ni Isabela nang hindi ito sinasagi at madaling inabot ang kahon. Ang kanyang braso ay napakalapit sa mukha ni Isabela at naamoy niya ang kanyang pabango, isang pinahalong amoy ng sandalwood at ng hangin sa labas. Heto na, sabi niya sa isang mahinang boses, na tila nakpipigil din ng hininga. Ako na lang sana ang gumawa. Mag-ingat ka, baka mahulog ka. Inabot niya ang kahon kay Isabela. Naktama ang kanilang mamata at sa sandaling iyon, nakita ni Isabela ang isang apoy sa mamata ni Liam, isang pagnanasang sinasalamin ang nararamdaman niya sa lublob niya. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin at bumaba mula sa upuan, nanginginig ang ngatuhod. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Sa mga gabing si Marco ay nasa bahay, ang tensyon ay mas lalong tumitindi. Si Marco, napagod mula sa trabaho, ay halos hindi na sila kinakausap. Ang atensyon ay nasa kanyang cellphone o sa telebisyon. Samantala, si Liam at Isabela ay gumagalaw sa paligid ng isa't isa na may maingat na distansya, ngunit ang kamalayan sa isa't isa ay hindi nawawala. Isang gabi, habang sila'y sabay-sabay na naghahapunan, sa wakas ay nagsalita si Marco. Mukhang masaya ka ngayon, Liam. Mabuti naman at nag-enjoy ka sa iyong bakasyon. Ngumiti si Liam,
Ngunit ang kanyang mamata ay pasimpleng sumulyap kay Isabela. O naman, masaya dito, malaga ang misis mo. Napatingin si Marco kay Isabela na para bang ngayon lang niya ito napansin. Si Isabela, oh, mabait yan, maalaga. Ang paraan ng pagsabi ni Marco ay tila naglarawan siya ng isang kasangkapan, hindi ng isang asawa. Hindi ito napansin ni Marco. Ngunit naramdaman ito ni Isabela na parang isang sampal. Yumuko na lamang siya at nakunwaring abala sa kanyang pagkain. Ngunit si Liam bago ibalik ang tingin sa kanyang pagkain, ay nagsalita muli sa isang boses na sadyang para lamang sa kanilang dalawa. Napakaswerte mo kay Isabela, Marco, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mata ay diretsong nakatingin kay Isabela. Napahinto si Isabela sa kanyang pagsubo. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mata ni Liam. Sa mga matang iyon, nakita niya ang lahat. Pagunawa, panghihinayang, at isang bagay pa na mas malalim, isang bagay na pareho nilang kinatatakutan. Ngumiti lamang si Isabelang isang mapait na ngiti. Abala lang talaga siya palagi, sabi niya, isang depensa para sa kanyang asawa, na siya mismo ay hindi na sigurado kung pinaniniwalaan pa niya. Nagpatuloy ang hapunan sa katahimikan. Ngunit hindi ito ang dating malungkot na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na mabigat. Puno ng tensyon, namgadamdaming pinipigilan. At alam ni Isabela, habang pasikreto niyang sinusulyapan ang lalaking kapatid ng kanyang asawa, na ang nga maliliit na pag-alaga, ang nga tingin na punong kahulugan, at ang nga gesturang tila inosente, ay unti-unting winawasak ang pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Isang araw, tila dinining ng tadhana ang mga pagnanasang itinatago sa kaibuturan ng puso ni Isabela. Nagkaroon ng biglang business trip si Marco sa ibang bansa, isang mahalagang proyekto na hindi niya maring palampasin. At dahil kasabay nito, ang nakatakda ng pag-uwi ni Isabela sa kanilang probinsya upang dalawin ang kanyang mamagulang, si Marco, sa kanyang pagiging practical at walang kamalay-malay, ay nag-iwan ng isang simpleng utos. Liam, ikaw na lang muna ang maghatid kay Isabela sa kanila. Mas mabuti nang may kasama siya sa daan. Ang masalitang iyon para kay Marco ay isang solusyon lamang sa isang problema sa logistika. Ngunit para kay Isabela at Liam, ito ay isang paanyaya mula sa kapalaran, isang pagkakataong hindi nila inaasahan, ngunit parehong lihim na inaasam. Ang kotse ni Liam ay hindi tulad ng makabago at mamahaling sasakyan ni Marco. Ito ay isang lumang convertible, isang sasakyang may sariling kaluluwa at mga kwento na tila saksi sa maraming paglalakbay ngang may-ari nito. Sa pag-alis nila mula sa bigat ng siyudad, habang isa-isang nalalakpasan ang magusali at ang makapal na uso, ibinaba ni Liam ang bubong ng sasakyan at sa unang pagkakataon sa lupin maraming taon, naramdaman ni Isabela ang malayang pagdampingang hangin sa kanyang mukha at ang paglalaro nito sa kanyang mahabang buhok. Suot niya ang isang puting maxi dress na manipis ang strap, isang damit na karaniwan niyang itinatago sa ilalim ng isang blazer. Ngunit sa araw na iyon, hinayaan niyang makita ngang araw ang kanyang mabalikat at ang kanyang lig. Habang bumibiyahe sila, isang playlist ng lumang balad ang pinatuktok ni Liam, kantang nagsasalaysay ng pag-ibig at pangungulila na tila nagiging soundtrack ng kanilang sariling hindi masabing nararamdaman. Paminsan-minsan, sa pamamagitan ng rearview mirror, nahuhuli ni Isabela ang tingin ni Liam, mga tingin na tumatagal ngang ilang segundo, puno ngang pahangang hindi nito itinatago. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman niyang hindi siya si Isabela, ang asawa ni Marco, kundi si Isabela lamang, isang babaeng muling natutuklasan ang sarili. Ang kanilang pag-usap ay nagsimula sa masimpleng bagay, ngunit habang papalayo sila sa Maynila, papalalim din ng papalalim ang kanilang mapinag-usapan hanggang sa ang biyahe
ay naging isang paglalakbay papasok sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanilang munting paraiso, biglang umubo ang makina ng sasakyan pumalya at tuluyang huminto sa gitna ng isang mahabang kalsada na pinalilibutan ng malawak na mga palayan. Walang ibang sasakyan, walang nga bahay, tanging ang huni lamang ng nga kuliglik at ang papalubog na araw sa kanluran. Sa halip na mapanik o mainis na tiyak na magiging reaksyon ni Marco, tumawa lamang si Liam. Mukhang may iba pang plano ang tadhana para sa atin, sabi niya habang bumababa upang tingnan ang makina. Pagkatapos ng ilang sandaling ang pagsusubo, umiling siya. Kailangan na nating maglakad at maghanap ng tulong. May isang maliit na bayan daw mga ilang kilometro mula rito. Gabi na nang marating nila ang isang maliit na inn sa tabi ng daan, isang lugar na simple, gawa sa kahoy, at may amoy ngang lumang panahon, isa na lamang ang bakanteng kwarto. Tiningnan ni Liam si Isabela, punong pag-alala ang kanyang mata. Okay lang ba sa'yo? Pwede naman akong matulog sa upuan sa labas. Umiling si Isabela. Hindi. Okay lang? Makasama naman tayo, kuya. Ang salitang kuya ay tila nawalan ng dating distansya. Ngayon, ito'y tunong ng pagtitiwala at kapanatagan. Ang kwarto ay may isang maliit na balkonahe na nakaharap sa madilim na bukirin. Dun sila naupo, sa dalawang upuang yantok, sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng libu-libong mga bituin. Ang katahimikan ng probinsya ay isang malaking kaibahan sa ingay ng kanilang buhay. At sa katahimikang iyon, nagsimulang magbukas si Isabela. Sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang kanyang kalungkutan, ang pakiramdam ng pagiging hindi nakikita sa sarili niyang tahanan, ang mga pangarap na isinantabi niya para sa isang pagsasamang unti-unti nang nawawalan ng init. Nakikinig lamang si Liam, hindi nagsasalita, ngunit sa kanyang mata, nakikita ni Isabela ang isang pag-unawang hindi niya kailanman nakita kay Marco. Nang matapos siyang magsalita, maluhang hindi niya namalayan, ay nagsimula ng pumatak sa kanyang mapiski. Si Liam naman ang nakwento tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang paghahanap ng kalayaan, sa kanyang takot sa permanenteng mambagay, na siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay wala pa siyang sariling pamilya. Minsan, ang kalayaan ay isa ring uri ng kulungan, pag-amin niya. Naghahanap ka ang isang lugar na matatawag mong sa iyo, isang taong magiging dahilan mo para manatili. Habang nagsasalita siya, ang kanyang nga mata ay nakatuon kay Isabela, na parabang siya ang lugar na iyon, ang taong iyon. Sa pagitan nila, ang hangin ay naging mabigat, punong nga emosyong matagal ng kinikimkim. Walang nangyaring pisikal na ugnayan, walang nga halik, walang nga yakap na mahigpit. Ngunit ang kanilang makaluluwa sa sandaling iyon ay nakayakapan. Sila ay 2 taong nalunod na nakahanap ng kapwa nila nalunod at sa kanilang pag-usap, sila ay naging salbabida ng isa't isa. Nang matapos na ang kanilang pag-usap at sila ay tatahimik na, isang hiblang ang buhok ni Isabela ang hinangin at tumama sa kanyang mukha. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, itinaas ni Liam ang kanyang kamay. Ang kanyang madaliri na bahagyang magaspang mula sa pahawak ng kamera ay marahang inalis ang hiblang ang buhok mula sa pisngi ni Isabela. Ang kanyang pakdampi ay napakagaan. Ngunit para kay Isabela, ito ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Napapikit siya. Ninanamnam ang simpleng gesturang iyon na puno ng kahulugan. Nang mamulat siya, ang mukha ni Liam ay ilang pugada na lamang ang layo sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata nito at sa mga matang iyon, nakita niya ang isang hinaharap na pareho nilang alam na impossible. Naramdaman niya ang kanyang buong katawan na nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding pagnanasa ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang gabing iyon sa isang simpleng inn sa tabi ng daan, walang nangyaring pisikal, ngunit iyon ang gabi kung kailan tunay na nagsimula ang kanilang pagtataksil. Isang pagtataksil ng puso,
ng kaluluwa na mas malalim at mas mapanganib kaysa sa anumang pagtataksil ng katawan. Ang pagbabalik sa Maynila ay pagbabalik sa isang realidad na pilit nilang tinatakasan. Ang bahay na datire kulungan lamang ni Isabela dahil sa kalungkutan, ngayon ay naging isang kulungan para sa kanilang dalawa ni Liam. Isang espasyo na puno ng mga alaala ngabing iyon sa probinsya. Ang bawat sulok ay tila may dalang boltaheng kuryente. Ang kanilang mabalat ay nag-iinitan sa tuwing sila'y makakasalubong sa pasilyo. Ang kanilang mga kamay ay naalangan, natatakot na magdikit, dahil alam nilang sa isang simpleng pagdampi. Maaring sumiklap ang isang apoy na pareho nilang kinatatakutan. Sinubukan nilang ibalik ang lahat sa dati. Sinubukan nilang maging bayaw at hipak lamang. Ngunit ang matingin ay hindi na may kukubli. Sa hapagkainan, habang si Marco ay abala sa pagkukwento tungkol sa kanyang trabaho, ang nga mata ni Liam at Isabela ay nagtatagpo sa ibabaw nga pinggan. Nag-usap sa isang lengwaheng sila lamang ang nakakaintindi. Ang kanilang nga ngiti ay pilit, ang kanilang nga tawa ay hungkag. Sila'y nga aktor sa isang entablado, gumaganap sa isang palabas ng normalidad na anumang oras ay maaaring bumagsak. Hanggang sa isang gabi, ang kalikasan mismo ay tila nakisabay sa kaguluhan ng kanilang madamdamin. Isang malakas na bagyo ang dumating. Ang hangin ay umuungal sa labas na parang isang nasasaktang hayop at ang ulan ay humahagupit sa mga bintana na tila gustong pumasok. At siyempre, sa kabing iyon, muling hanabi na uwi si Marco, naipit sa traffic at sa isang meeting na hindi matapos-tapos. At pagkatapos, sa isang malakas na dagundong ng kulog, namatay ang lahat ng ilaw. Ang buong bahay ay binalot ng isang nakabibinging dilim. Si Isabela, na mula pakabata ay may takot sa kulog at dilim, ay napasigaw ng mahina. Niyakap niya ang kanyang matuhod habang nakaupo sa kanyang kama. Ang bawat dagundong kulog ay nagpapatalon sa kanyang puso. Ang kanyang takot sa bagyo ay nahaluan ng mas malalim na takot na mapag-isa sa dilim kasama ang isang pagnanasang hindi niya na kayang kontrolin. Ilang sandali pa may narinig siyang mahinang katok sa kanyang pinto. Isabela, okay ka lang ba? Ang boses ni Liam, mahinahon at punong mapaalala. Bago pa man siya makasagot, dahan-dahang bumukas ang pinto, isang maliit na liwanag ang pumasok sa silid. Si Liam may hawa na isang kandila. Ang kanyang mukha ay nababalot ng maaninong gumagalaw. Nalalong nagbibigay diin sa kanyang mamata na puno ng pag-aalala. Huwag kang matakot, sabi niya habang lumalapit. Ipinatong niya ang kandila sa lamesa sa tabi ng kama. Ang malit na apoy nito ay nagbigay liwanag sa silid, lumilikha na isang intimong espasyo sa gitna ng malawak na kadiliman. Naupo siya sa gilid ng kama, may sapat na distansya sa pagitan nila, ngunit ang kanyang presensya lamang ay sapat na para pakalmahin ang nanginginig na puso ni Isabela. Suot ni Isabela ang isang manipis na seda na nightgown, isang bagay na isinusuot niya para sa kaginhawahan, ngunit sa liwanag ng kandila, ang tela ay tila yumayakap sa bawat kurbang kanyang katawan. Ang anino ng apoy ay naglaro sa kanyang dibdib, na bahagyang tumataas at bumababa sa bawat mabilis niyang pahinga. Napansin ito ni Liam at pasimpol siyang umiwas ng tingin, ngunit hindi bago ito makita ni Isabela. Natatakot ako sa kulog, pagamin ni Isabela sa mahinang boses. Tumingin si Liam sa kanya. Ang kanyang mamata ay malambot at punong pakunawa. Alam ko, nandito lang ako. Hindi kita iwan hanggang sa bumalik ang kuryente o hanggang sa makatulog ka. Ang pangakong iyon, simple ngunit punong kahulugan, ay nakpainit sa puso ni Isabela. Nakusap sila tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Isang paraan upang ilayo ang kanilang isip mula sa ingay sa labas at sa mas malakas na ingay sa loob nila. Ngunit habang tumatagal, ang kanilang nga boses ay humihina at ang nga sandalingang katahimikan sa pagitan ng kanilang nga salita ay humahaba, napupuno ng isang tensyong halos nahihipo. Sa isang napakalakas na dagundong ng kulog, napasigaw muli si Isabela at hindi sinasadyang napakapit sa braso ni Liam.
Ang kanyang makuko ay bumaon ng bahagia sa balat nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na kanilang itinayo ay gumuho. Ang pagdampingang kanyang balat sa balat nito ay parang isang apoy na gumapang sa kanilang maugat. Naramdaman ni Isabela ang init ng katawan ni Liam, ang tigas ng kanyang makalamnan. Dahan-dahan, inilagay ni Liam ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Isabela na nakakapit sa kanya. Huwag kang matakot, bulong niya muli. Ngunit ngayon, ang kanyang boses ay mas malalim, bahagyang paos. Nandito ako. Ang panginginig sa katawan ni Isabela ay hindi na lamang dahil sa takot. Ito ay panginginig ng pananabik ng isang damdaming matagal nang nakakulong na ngayon ay nagwawala, gustong makalaya. Itinaas niya ang kanyang muha at sa liwanag ng kandila, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, walang salitang namutawi. Ang kanilang mga mata na lamang ang nausap, na aminan ng lahat ng nararamdaman. Dahan-dahan, inilapit ni Liam ang kanyang mukha sa mukha ni Isabela. Huminto siya ilang pulgada na lamang ang layo, nagbibigay sa kanya ng pagkakataong umiwas, ngunit hindi umiwas si Isabela. Sa halip, marahan niyang ipinikit ang kanyang mata, isang tahimik na pagsuko. Ang kanilang mga labi ay nagdampi, una imarahan, isang pagpapakiramdaman, isang pagtatanong. Pagkatapos, nang maramdaman ni Liam ang pagtugon ni Isabela, ang halik ay naging mas malalim, mas mapuso. Ito ay isang halik na punong lahat ng kanilang pinigilan, ng lahat ng kanilang pangungulila, ng lahat ng kanilang ipinagbabawal na pagnanasa. Sa gitna ng kanilang paghalikan, ang strap ng nightgown ni Isabela ay dumulas-mulas sa kanyang balikat, inilalantad ang kinis nito sa liwanag ng kandila. Hinaplos ito ni Liam, ang kanyang pakdampi ay naiwan ng isang landas ng apoy. Kuya, tama na. Bulong ni Isabela sa pagitan ng kanilang mahalik, ngunit ang kanyang maksalita ay walang lakas. Isang huling pagtatangka ng kanyang isip na labanan ang sigaw ng kanyang katawan. At habang sinasabi niya ito, ang kanyang kamay, sa halip na itula ito, ay mas lalong yumakap sa batok ni Liam, hinihila ito palapit sa kanya. Iyon lang ang kailangan ni Liam. Binuhat niya si Isabela na tila wala itong bigat at marahang inihiga sa kama. Sa labas, ang bagyo ay patuloy sa kanyang pananalasa. At sa loop ng silit sa ilalim ng nag-iisang saksingang isang kandilang malapit ng maubos, ang dalawang tao ay lumikhangang kanilang sariling bagyo, isang bagyo ng pagnanasa at pagtataksil, isang kasalanang magiging simulang ang pagguhong lahat. Ang umagang sumunod sa gabingang bagyo ay dumating na may isang mapanlinlang na kapayapaan. Ang ulan ay tumila na at ang sinak ng araw na sumisilip sa bintana ay tila gustong hugasan ang lahat ng kasalanan. Ngunit para kay Isabela, ang liwanag ay hindi nagdulot ng ginhawa, kundi ng isang malupit na kaliwanagan. Nagising siyang naisa sa kanyang damdamin, kahit pa may isang katawan sa tabi niya na nakbabahagi ng init. Ang katawan ni Liam, payapang natutulog, ang kanyang muka ay kalmado na para bang walang nangyari. Ngunit ang mabakas sa kama, ang mga damit na nakalat sa sahig, at ang bagong amoy sa silid, ay mga saksing hindi nagsisinungaling. Dahan-dahan siyang bumangon, pinipigilan ang bawat pahinga upang hindi ito magising. Ang bawat galaw ay tila isang malakas na ingay sa katahimikan. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin at ang babaeng nakita niya ay isang estranghero. Ang kanyang buho ay gusot, ang kanyang labi ay bahagyang namamaga, at sa kanyang mata ay may isang anino na hindi naroon kahapon. Isang anino ng pagkakasala. Ang bigat ng kanyang ginawa ay bumaksak sa kanya na parang isang malaking bato. Si Marco. Ang pangalan ng kanyang asawa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang akusasyon, isang paalala ng kanyang pagtataksil. At sa realisasyong iyon, ang luha ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang mga mata, mga luhang tahimik ngunit puno ng sakit at pagsisisi. Humagulgol siya ng walang tunok, ang kanyang katawan ay nanginginis sa bigat ng kanyang kasalanan. Ang kanyang pag-iyak ang gumising kay Liam.
Nagmulat ito ng mamata at agad na nakita ang kalagayan ni Isabela. Walang gulat sa kanyang mukha, tanging isang malalim na kalungkutan. Hindi siya nagsalita. Hindi siya humingi ng tawad dahil alam niyang ang isang patawad ay isang insulto sa bigat ng kanilang nagawa. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap si Isabela mula sa likuran. Ipinatong niya ang kanyang babas sa balikat nito at hinayaang umiyak ito sa kanyang mabisik. Alam ko, bulong niya sa tainga nito. Dalawang salita lamang, ngunit sa mga salitang iyon, naramdaman ni Isabela ang lahat, pagunawa, pagdaramay. At isang pagamin na sila'y parehong bihag ng isang damdaming hindi nila kayang labanan. Akala ni Isabela, pagkatapos ng gabing iyon at ng pag-iyak sa umaga, ay makakaroon silang lakas upang itigil ang kabaliwan. Ngunit nakamali siya. Ang kanilang kasalanan ay hindi naging isang pader na nagiwalay sa kanila. Sa halip, ito ay naging isang kadena na mas lalong nagbikis sa kanila. Sila'y naging 2 taong may isang madilim na sikreto, isang lihim na sila lamang ang nakakaalam, at ang sikretong iyon ay lumikha ng isang mundo na para lamang sa kanilang dalawa. Ang masumunod na linggo ay naging isang mapanganib na sayaw ng pagnanasa at pag-ingat. Sila ay naging mga magnanakaw sa loob ng sarili nilang tahanan. Nagnanakaw ng masandali, namgahalik, namgahaplos, sa tuwing si Marco ay wala o abala sa kanyang mundo. Ang panganib na mahuli ay nagdagdag lamang sa init ng kanilang mapagtatakpo. Ang bawat araw ay isang pagsubok. Sinusubukan nilang iwasan ang isa't isa, ngunit ang puwersa sa pagitan nila ay napakalakas. Isang magnet na hindi nila kayang labanan. Isang haplos sa kamay habang nag-abutan ng asin sa hapagkainan. Isang tingin na punong kahulugan habang si Marco ay nakatalikot. Ito ang maliliit na apoy na nagpapanatili sa kanilang pagnanasa. Ang kanilang mga pagtatagpo ay nagaganap sa mga lugar na hindi mo aakalain, sa madilim na sulok ng hardin sa gabi. Sa loob ng guest room habang si Marco ay mahimbing na natutulog sa master's bedroom. Ang bawat pagtatagpo ay punong pagnanasa, ngunit mayroon ding isang hindi maalis na bahid ng kalungkutan. Sa mga bisik ni Liam, natuklasan ni Isabela ang isang bagong mundo ng pagnanasa. Si Liam, na mas may karanasan, ay ginising ang mga natutulog na damdamin sa kanyang katawan, mga pagnanasang hindi niya alam na mayroon pala siya. Ang kanilang mga pagtatalik ay isang mabagal na eksplorasyon, isang pagsamba sa bawat pulgada ng kanilang mga katawan. Ngunit kahit sa rurok ng kanilang kaligayahan, ang multo ni Marco ay laging naroon. May mga pagkataong sa gitna ng kanilang pag-isa, biglang hihinto si Isabela at magsisimulang umiyak. Papatayin tayo ni Marco kapag nalaman niya ito. Sasabihin niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Yayakapin siya ni Liam ng mahigpit. Alam ko, hindi ito tama. Dapat na natin itong itigil, sasabihin niya muli. Ngunit hindi ko kaya, aminin niya sa huli, at ang kanyang masalita ay malulunod sa mahalik na mas lalong nagiging mapusok, na parabang sa pagnanasa lamang nila matatakasan ang sakit ng katotohanan. Ang kanilang maungol ay pinipigilan ng maunan. Ang kanilang masalita ay ibinubulong sa takot na may makarinig. Ang kanilang relasyon ay naging isang matamis na lason. Bawat sandaling ang kaligayahan ay may katumbas na dobleng bigat ng pagkakasala. Pagkatapos ng bawat mainit na pagtatakpo, haharapin ni Isabela ang salamin at makikita ang isang sinungaling. Haharapin niya si Marco sa hapunan, ningiti, magtatanong tungkol sa araw nito, habang sa luplup niya ay sumisigaw siya sa kahihiyan. Si Liam naman, ang dating malayang espiritu, ay naging isang taong laging nag-alala, laging nakabantay. Ang saya sa kanyang mata ay napalitan ng isang permanenteng lungkot, ang bigat ng pagtataksil sa sarili niyang kapatid. Sila'y naging parang manggamu-gamo na paulit-ulit na lumalapit sa apoy. Alam na sa huli ay masusunog sila, ngunit hindi nila kayang pigilan ang kanilang sarili mula sa nakakaakit nitong init at liwanag. Ang kanilang pag-ibig, kung matatawag man itong pag-ibig,
ay isang adiksyon, isang sakit, isang magandang trahedya na unti-unting sumisira sa kanila at sa lahat ng nasa paligid nila. Ang apoing pagnanasa, gaano man ito katinikling itago ay laging nagiwan na usok. At ang usok ng lihim na relasyon ni Liam at Isabela ay unti-unti nang kumakalat, isang amoy na hindi na amoy ng lahat, ngunit sapat na upang magdulot ng pagdududa sa mailong na matalas. Si Marco, na laging nakalubok sa mundo nga blueprint at mga gusali, ay nagsimulang makapansin ng mga maliliit na lamat sa pundasyon ng kanyang sariling tahanan. Dati, si Isabela ay isang payapang lawa. Ngayon, siya ay naging isang dagat na laging may alon. Madali na siyang magulat. Isang beses, pumasok si Marco sa kusina at nakita niya itong nakatulala sa bintana at nang tinapik niya ito sa balikat, napatalon ito sa gulat at nabitawan ang hawak na baso na nabasag sa sahig. "Ano ba, Marco? Ginulat mo ako?" Sigaw nito. Ang kanyang boses ay may halong inis at takot, isang reaksyon na hindi karaniwan para sa kanyang malumanay na asawa. Madalas na rin siyang wala sa sarili. May mga pagkakataong kinakausap siya ni Marco, ngunit ang mga mata nito ay lumilipat sa malayo at kailangan pa niyang ulitin ang kanyang sinasabing 2 o 3 beses bago ito tumugon. At ang pinakanapapansin niya sa lahat, iniwasan na nito ang kanyang nga mata. Dati, ang nga mata ni Isabela ang kanyang kanlungan. Ngayon, ang nga ito ay mabintanang laging nakasara, nagtatago nga lihim na hindi niya mabasa. Nasimula ring maramdaman ni Marco ang pagbabago sa hangin sa pagitan ng kanyang asawa at kapatid. Ang dating magaan na biruan ay napalitan ng isang formalidad na hindi natural. Kung minsan naman, mahuhuli niya silang dalawa na nag-usap ng seryoso at bigla na lamang tatahimik kapag naramdaman nila ang kanyang pagdating. Isang gabi, naabutan niya si Liam na inaabutan si Isabela ang isang tasaang tsaa. Ang paraan ng pag-abot ni Liam at ang paraan ng pagtanggap ni Isabela ay may isang intimasya na hindi para sa magbayaw lamang. Isang simpleng gesture, ngunit para kay Marco, ito ay isang maling nota sa isang pamilyar na kanta. Ngunit kung ang mamata ni Marco ay nagsisimula pa lamang maduda, ang mamata ng kanilang ina, si Aling Emilia, ay matagal nang nakakakita. Dumalaw ito isang Sabado ng hapon, dala ang kanyang paboritong lutuin. Ngunit ang kanyang tunay na, dala ay ang kanyang matalas na, intuisyon ng isang ina. Mula sa kanyang pagkakaupo sa sala, pinanot niya ang 3, nakita niya kung paano automatikong tumayo si Liam para tulungan si Isabela sa kusina, habang si Marco ay nanatiling nakaupo, abala sa kanyang laptop. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Liam kay Isabela, habang ito'y naghahain ng pagkain, isang tingin na puno ng pagsamba, isang tingin na dapat ay para lamang sa kanyang anak na si Marco. At nakita niya kung paano namula si Isabela sa ilalim ng tinging iyon. Sa panahon ng kanilang pagsasalo-salo, si Aling Emilia ay nahahagis ng mga tanong na tila inosente, ngunit puno ng lason. "Isabela, hija, mukhang pagod na pagod kayata nitong manakaraang araw. Malalim ang iyong mamata. Napupuyat ka ba?" tanong niya, habang ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat kina Isabela at Liam. Napahinto sa pagsubo si Isabela. "Hindi naman po, nay. Marami lang pong inaasikaso sa bahay." Ngumiti si Aling Emilia, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mamata. "Ganun ba? Mabuti na lang at nandito si Liam para tulungan ka." Mukhang mas alam pa yata ni Liam ang makailangan mo kaysa kay Marco. Ang huling pangungusap ay sinabi niya na may kasamang bahagyang tawa, ngunit ang talim sa likod nito ay naramdaman ng lahat sa lamesa. Natahimik ang lahat. Si Marco ay nagtaas ng tingin mula sa kanyang pagkain, naguguluhan. Si Liam ay nag-iwas ng tingin at uminom ng tubig. Si Isabela naman ay yumuko, na parabang ang bigat ng tingin ng kanyang biyenan ay kayang-kaya siyang durugin. Ang dating masayang salu-salo ay nabalot ng isang hindi komportableng katahimikan. Ang hangin ay naging mabigat
At ang bawat isa ay tila naglalakat sa ibabaw ng maninipis na bubog. Nang gabing iyon, paalis ng kanyang ina, ang pagdududa ni Marco ay hindi na isang bulong lamang sa kanyang isipan. Ito ay naging isang sigaw. Pagpasok nila sa kanilang kwarto, hinarap niya si Isabela. Ang ilaw sa kanilang silid ay tila mas matalim, mas mapanuri. Isabela, nagsimula siya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. May napapansin akong kakaiba sa iyo nitong nga nakaraang araw, pati si nanay napansin din. May problema ba? Natigilan si Isabela. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog na parang isang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Wala. Wala namang problema. Pagod lang siguro ako. Ang kanyang pagsisinungaling ay halata, kahit sa sarili niyang pandinig. Lumapit si Marco. Ang kanyang mata ay nagsusumamo at kasabay nito'y nagsusuri. Pagod? O may iba pa? Alam mong pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Bakit parang iniwasan mo ako? Bakit parang may tinatago ka sa akin? Ang bawat tanong ay parang isang suntok sa sikmura ni Isabela. Gusto niyang umamin, gusto niyang isigaw ang lahat at tapusin na ang pagpapanggap na ito. Ngunit ang takot ay mas malakas. Takot na mawala si Marco. Takot sa kahihiyan. Takot sa pagkasirang lahat. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting basag. Marco, ano ka ba? Nag-isip kang kung ano-ano? Pagod lang talaga ako. Ikaw din, pagod ka sa trabaho. Magpahinga na tayo. Sinubukan niyang yakapin ito. Isang gesturang dati nagpapakalma sa lahat ng bagay. Ngunit ngayon, naramdaman ni Marco ang paninigas ng katawan nito, ang kawalan ng init sa yakap nito. Hindi na siya umimik. Ngunit habang nakahiga sila sa kama ng gabing iyon, makatalikod, may isang malawak na espasyo sa pagitan nila na hindi kayang punan ng anumang kumot. Alam ni Marco na nagsisinungaling ang kanyang asawa. At alam ni Isabela na alam ni Marco, ang bahay ay hindi na isang tahanan. Ito ay naging isang entablado ng kasinungalingan, isang lugar kung saan ang hangin ay puno ng hinala at ang bawat araw ay isang paghihintay sa hindi maiwasang pagsabog. Ang bawat araw sa tahanan ni Marco at Isabela ay naging isang larangan ng digmaan, isang digmaan ng ngatingin, ng salitang hindi masabi at ng sikretong nagbabantang sumabog. Ang tensyon ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa kanilang mga lig. At alam ni Liam at Isabela na isang maling galaw lamang ay maring maging katapusan ng lahat. Dahil dito, mas lalo silang naging maingat, ngunit ang pag-ingat, sa halip na palamigin ang kanilang pagnanasa, ay tila mas lalo pa itong pinag-alap. Ang panganib ay naging isang pampagana, isang sangkap na nagpapatindi sa bawat ninanakaw nilang sandali. Isang Huwebes ng gabi, ang tadhana ay nagbigay sa kanila ng isang pagkakataong tila perpekto. May isang malaking dinner event na kailangang puntahan si Marco kasama ng kanyang mga kliyente, isang event na tiyak na magtatapos ng hating gabi. Huwag mo na akong hintayin, matulog ka na. Baka madaling araw na ako makauwi, sabi ni Marco kay Isabela sa telepono. Ang salitang iyon ay musika sa pandinig ng dalawang naghihintay. Ito na ang kanilang pagkakataon. Isang buong gabi na sila lamang ang nakakaalam. Isang buong gabi upang magpanggap na ang mundo ay para lamang sa kanilang dalawa. Sa pag-alis ni Marco, ang bahay ay tila nakahinga ng maluwag. Ang bigat sa hangin ay nawala. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Liam at Isabela ang kalayaan. Nagluto sila ng hapunan ng magkasama. Tumatawa at nagbibiruan na parang normal na tao, na parang hindi sila nagtatago ng isang napakabigat na kasalanan. Pagkatapos ng hapunan, dinala nila ang kanilang pag-ibigan sa lugar na pinaka-ipinagbabawal sa lahat ang silid ni Marco at Isabela. Sa loob ng kwartong iyon, sa ibabaw ng kama kung saan natutulog ang lalaking kanilang tinatraidor, ipinagpatuloy nila ang kanilang kasalanan. Ang bawat halik, bawat haplos, ay may kasamang tamis kang pagnanasa at pait ng pagtataksil.
Sa mga sandaling iyon, kinalimutan nila ang lahat. Kinalimutan nila si Marco. Kinalimutan nila ang mundo sa labas. Ngunit ang kaligayahan na itinayo sa kasinungalingan ay marupok. Sa gitna ang kanilang pag-isa, isang pamilyar na tuno ang bumasak. Sa kanilang munting mundo ang tuno ng makina ng sasakyan ni Marco sa garahe. Bigla, ang init ay napalitan ng lalamig na takot. Nakatinginan sila, ang kanilang mata ay ng lalaki sa gulat at pangingilabot. Si Marco, bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay nanginginig. Paano? Sabi niya. Walang panahon para sa matanong. Ang susunod na tunot na kanilang narinig ay ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang kalansing ng masusi. Wala pang isang minuto, iyon lang ang mayroon sila. Sa isang iglap, ang kanilang maisip ay kumilos ng mas mabilis kaysa dati. Sa aparador! Magtago ka sa aparador! Utal ni Isabela, habang mabilis na itinutulak si Liam patungo sa malaking cabinet na gawa sa kahoy. Si Liam, na wala pa ring saplot sa pang-itaas, ay mabilis na pumasok sa loob dala ang kanyang damit. Isinara ni Isabela ang pinto ng aparador at sa huling segundo bago ito magsara, naktama ang kanilang mata isang tingin na puno ng takot at paalam. Mabilis na pinulot ni Isabela ang kanyang damit, isinuot ito ng pabaliktad sa kanyang pagmamadali at sinubukang ayusin ang kanyang buhok at ang gusot na kumot sa kama. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib na para bang gusto nitong kumawala at tumakbo. Narinig niya ang mayabak ni Marco sa hagdanan, papalapit. At pagkatapos, ang pagpihit ng seradura. Nakalok. Isabela, buksan mo ang pinto. Bakit nakalok? Ang boses ni Marco mula sa labas. Kalmado ngunit may pahiwatig ng pagtataka. Napapikit si Isabela, sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Sinubukang hanapin ang kanyang normal na boses. Sandali lang Marco, nagbibihis ako. Sigaw niya pabalik. Ang kanyang boses ay mas mataas at mas nanginginig kaysa sa inaasahan niya. Huminga siya ng malalim, binuksan ang lock at bumungat sa kanya ang kanyang asawa. Pumasok si Marco sa silid at agad na naramdaman ni Isabela ang pagbabago sa temperatura. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, ngunit ang ito ay matalas, mapanuri, na parabang isang scanner na tinitingnan ang bawat detalyeng silit at ng kanyang anyo. Nakita nito ang pamumula ng kanyang muha, ang bahagyang pangingining ng kanyang makamay, ang gusot sa kanyang damit na panggabi. Bakit ka nagbibihis pang ganitong oras? Akala ko ba matutulog ka na? Tanong niya, habang inilalapak ang kanyang briefcase. Sa loob ng aparador, si Liam ay nakatayo sa kumpletong kadiliman, pinipigilan ang kanyang pahinga. Ang espasyo ay masikip at ang amoy ng madamit ni Marco ay tila sumasakal sa kanya. Bawat salita na naririnig niya mula sa labas ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kahihiyan, ang pagkakasala, ang pagiging duwag, ang lahat ng ito ay bumalot sa kanya sa loob ng madilim at masikip na lugar na iyon. Uminit kasi ang pakiramdam ko kaya ako nagpalit. Pagsisinungaling ni Isabela, ang masalita ay tila hirap lumabas sa kanyang lalamunan. At bakit nakalok ang pinto? Hindi mo naman iyan ginagawa dati. Gusto ko lang ng privacy, sabi niya, isang palusot na kahit siya ay hindi kumbinsido. Lumakad si Marco palibot sa silid. Ang bawat hagbang niya ay parang isang malakas na dagundong sa pandinig ni na Isabela at Liam. Huminto siya sa harap ng salamin, tinitignan ang refleksyon ni Isabela na cancel ang dinner. Masama ang pakiramdam ng kliyente, paliwanag niya. Kaya naisip kong umuwi na lang ng maaga para sorpresahin ka. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. At mukhang nasorpresa ka nga. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang tanging maririnig lamang ay ang malakas na paktibok ng puso ni Isabela. Inilibot ni Marco ang kanyang tingin sa huling pagkakataon. At ang kanyang mata ay tumama sa pinto ng aparador. Tumingin siya dito ng ilang segundo na parabang may isang bagay na hindi tama. At sa sandaling iyon, sa gitna ng matinding katahimikan,
Isang halos hindi marinig na tunog ang nanggaling mula sa loop ng aparador. Isang mahinang kaluskos. Maaring ito ay ang paggalaw lamang ng isang daga o ang pagsettle ng lumang kahoy. Ngunit para sa 3 taong nasa silid, ang tunog na iyon ay kasing lakas ng isang putok ng baril. Nakita ni Isabela ang bahagyang pakuno ng noo ni Marco. Ang kanyang nga mata ay nanatiling nakatitig sa aparador, ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid na parabang sinusubukang pakinggan muli ang tunog na iyon. Ang mundo ni Isabela ay huminto. Ang kanyang hininga ay nanatili sa kanyang mabaga. Ito na ang katapusan. Ang masegundo ay tila naging maoras. Ang bawat tibok ng puso ni Isabela ay isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Ang kanyang mamata ay nakapako kay Marco, na ngayon ay nakatayo sa harap ng aparador. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, isang figura ng paparating na kapahamakan. Sa loob ng aparador, narinig ni Liam ang pahintoong mayaba sa tapat mismo niya. Ang kadiliman ay tila mas lalong sumisikip at ang hangin ay nauubos. Ipinikit niya ang kanyang mata, naghihintay sa hindi maiwasan. Hindi agad binuksan ni Marco ang aparador. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang muka ay isang blankong maskara, ngunit ang kanyang mamata ay nagsusumigaw ng isang tanong na hindi niya masabi. Tiningnan niya si Isabela at sa nanginginig na katawan nito, sa maluhang namumuo sa mamata nito, sa paraan ng pagiling nito na parang isang panalangin. Nakita na niya ang sagot. Ang tunog mula sa aparador ay hindi isang daga. Ito ay ang tunog ng kanyang mundo na nagsisimulang gumuho. Ang katahimikan ay binali ng paklik ng pinto ng aparador habang dahan-dahan itong hinihila ni Marco. At dun, sa gitna ng kanyang nga damit, sa tabing kanyang nga sapatos, nakatayo ang kanyang kapatid, ang kanyang kuya. Si Liam gusot ang buhok, walang saplot pang itaas, ang mukha ay nakayuko sa matinding kahihiyan. Sa unang ilang segundo, walang nagsalita. Tila huminto ang oras. Ang tanging gumagalaw lamang ay ang dibdib ni Marco, na mabilis na tumataas at bumababa. Tumingin siya mula kay Liam patungo kay Isabela at pabalik ulit. Ang kanyang utak ay tila tumatangging iproseso ang larawang nasa harap niya. Ito ay isang eksena mula sa isang masamang panaginip, isang bangungot na dapat ay magtatapos sa kanyang pagising. Liam? Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Marco, isang bulong, isang tanong na punong pakalito. Anong ginagawa mo diyan? Hindi sumagot si Liam. Hindi niya kayang itaas ang kanyang paningin. Isabela, baling ni Marco sa kanyang asawa, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Sabihin mo sa akin, magpaliwanag ka. Ano ito? Ngunit si Isabela ay isa na lamang estatwa ng pagsisisi. Ang kanyang bibig ay bumubukas ngunit walang tunog na lumalabas. Tanging mahigbi lamang. At dun ang pakalito sa mamata ni Marco ay napalitan ng isang bagay na mas masakit ang realisasyon. Ang lahat ng maliliit na piraso ay biglang nakaduktong-duktong sa kanyang isipan. Ang makakaibang kilos ni Isabela. Ang matingin nila ni Liam. Ang mapahiwatig ng kanyang ina. Ang lahat ng ito ay bumagsak sa kanya ng sabay-sabay. Naporong siya ng isang habang na parabang nasuntok. Hindi, bulong niya sa kanyang sarili. Hindi maari. Pagkatapos ay dumating ang galit. Isang galit na nakmula sa isang pusong dinurog. Hayop ka. Sigaw niya. Hindi nakaturo sa isa, kundi sa kanilang dalawa. Mahayop kayo. Sinuntok niya ang pader sa kanyang tabi, hindi ininda ang sakit, at ang tunog ng kanyang kama o laban sa semento ay umalingaw-naw sa buong silid, sa sarili kong pamamahay. Sa kwarto ko, sa kapatid ko, ang bawat salita ay isang akusasyon. Isang latigo na humahagupit sa 2 taong nakatayo sa harap niya. Bakit? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak na dahil sa pinahalong galit at sakit. Bakit ninyo ginawa sa akin to? Anong nagawa kong mali? Nagtatrabaho ako na parang kalabaw para sa inyo, para sa pamilyang ito? Ito ang isusukli ninyo sa akin? Lumuhod si Isabela sa sahig, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagiyak. Marco, patawarin mo ako. Patawad.
Ngunit ang kanyang salita ay nalunod sa sigaw ni Marco. Lumabas si Liam mula sa aparador. Sa wakas, itinaas na niya ang kanyang mukha at dito'y makikita ang isang kalmadong pagtanggap sa kanyang kapalaran. Hinarap niya ang nakwawalang kapatid. Ako ang may kasalanan. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, patay, ako lahat. Huwag mong sisihin si Isabela. Ang pag-amin na iyon ay tila mas lalong naksindi sa galit ni Marco. Huwag kong sisihin si Isabela, gago ka ba? Pareho kayong may kasalanan, pareho ninyo akong tinraidor. Ako ang nangakit sa kanya, pagpapatuloy ni Liam na parabang hindi naririnig ang sinasabing kapatid. Ang kanyang mata ay nakatitik ng diretso kay Marco. Alam kong may problema kayo at sinamantala ko iyon. Ako ang may kasalanan. Ang pagkuha ni Liam ng buong responsibilidad ay isang huling pagtatangka na protektahan si Isabela mula sa buong bigat ng galit ni Marco. Ngunit para kay Marco, ito ay isa lamang insulto. Isang pagpapakita ng pagiging bayani ng laking sumira sa kanyang buhay. Lumapit si Marco kay Liam. Ang kanilang mamukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang hangin ay mabigat sa tensyon na parabang anumang oras ay makakasakitan sila. Ngunit hindi sinaktan ni Marco si Liam. Sa halip, isang bagay na mas masakit ang kanyang ginawa. Ngumiti siya, isang ngiting walang buhay, isang ngiting punong lason. Talaga? Ikaw ang may kasalanan? Salamat sa pag-amin, kuya, sabi niya, idiniin ang salitang kuya na may kasamang pang-insulto. Salamat sa pagpapakita kung anong klaseng kapatid ka. At ikaw naman? Lumingon siya kay Isabela na nakaluhod pa rin sa sahig. Salamat sa pagpapakita kung anong klaseng asawa ka. Tumalikod si Marco at naupo sa gilid ng kama. Ang kanyang ulo ay nasa pagitan ng kanyang mapalat. Ang galit ay biglang nawala. At ang natira na lamang ay isang nakabibinging pagod, isang malalim, nakalungkutan na tila kayang lunurin ang isang buong karagatan. Ang silit na ilang minuto lamang ang nakalipas ay puno ng sigaw, ay nabalot ngayon ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang maririnig na lamang ay ang mahikbi ni Isabela. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, tumayo si Marco. Ang kanyang mukha ay kalmado na. Ngunit ito ay isang kalmadong nakakatakot. Ang kalma pagkatapos ng isang bayo kung saan ang lahat ay wasak na. Tiningnan niya ang dalawa, hindi na bilang kapatid at asawa, kundi bilang dalawang estranghero. Umalis na kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Kunin ninyo ang magamit ninyo at umalis na kayo sa bahay ko. Tumingin siya kay Liam. Wala na akong kapatid. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabela. At wala na akong asawa. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang kanilang pamilya, ang kanilang buhay, ang lahat ng kanilang pinangarap ay opisyal nang natapos sa gabing iyon sa loob ng isang silit na puno ng mga sirang pangako at dinurok ng mga puso. Ang salita ni Marco ay bumaksa na parang isang hatong kamatayan, pinal, walang awa at hindi na mababawi. Umalis na kayo. Dalawang salita na bumasak sa huling hibla ng kanilang pagiging pamilya. Walang nagmatigas. Walang nagmakaawa pa. Dahil alamin na Liam at Isabela na wala ng salitang makakapagbalik pa sa nawasak na, ang sumunod na mga oras ay isang prosesyon ng kahihiyan. Sa ilalim ng malamig at mapanuring tingin ni Marco, na nakaupo lamang sa isang sulot na parang isang hukom, sinimulang ilipit ni Isabela ang kanyang magamit. Ang bawat damit na kanyang tiniklop, ang bawat libro na kanyang inilagay sa maleta, ang bawat litrato na kanyang kinuha mula sa dingding, ay tila may sariling bigat. Mapiraso ang isang buhay na hindi na niya mababalikan. Nakita niya ang kanilang wedding picture, ang kanilang mangiti ay tila isang pangungutya sa kasalukuyan. Mabilis niya itong ibinalik. Hindi makayanan ang sakit na dulot nito. Si Liam naman ay kumilos ng mabilis at tahimik, na para bang gusto na lamang niyang maglaho. Ang bawat gamit niya na inilalagay sa kanyang bag ay isang paalala na siya ay isang bisita lamang, isang dayuhan na sumira sa isang tahanan. Nang dumaan siya sa sala,
Nakita niya ang isang family picture sa ibabaw ng piano, isang masayang larawan nilang tatlo kasama ang kanilang ina na kinunan noong unang linggo ng kanyang pagdating. Isang linggo na tila isang buong buhay na ang nakalipas. Ang bahay na dati punong init at tawanan ay naging isang malamig na libingan. Ang bawat hakbang nila sa sahig na kahoy ay umieko. Isang tunog ng kanilang paglisan, walang nagsalita. Maging si Marco ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay isang maskarang bato, ngunit sa kanyang mamata ay may isang bagyong sakit na hindi niya may tago. Bago sila tuluyang umalis, tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Marco. Ang boses ng kanyang ina, si Aling Emilia, ang narinig mula sa kabilang linya. Masaya at walang kamalay-malay. Marco, anak, napatawa lang ako. Naisip ko lang na dumaan diyan bukas para magdala ng paborito ninyong sinigang. Napapikit si Marco ng mariin. Ang kanyang katawan ay nanigas. Huwag na po, Nay, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Wala na po kayong dadatnan dito. Ang katahimikan sa kabilang linya ay puno ng pag-alala. Anong ibig mong sabihin, anak? Anong nangyari? Edun, sa harap ni Liam at Isabella, bumigay si Marco. Sinira nila. Nay, sabi niya, ang kanyang boses ay basak na. Sinira nilang dalawa ang lahat. Ang pag-iyak ng isang lalaking matatag ay ang pinakamasakit na tunog sa lahat. At sa tunog na iyon, tuluyan ng gumuho ang natitirang lakas ni Liam at Isabella. Lumabas sila ng bahay na iyon na dala hindi lamang ang kanilang mga maleta, kundi ang bigat ng isang kasalanan habang buhay nilang papasanin. Wala silang patutunguhan. Nag-check-in sila sa isang murang hotel, isang lugar na walang personalidad, walang ala-ala. Ang kwarto ay malinis ngunit malamig, isang malaking kaibahan sa tahanang kanilang iniwan. At sa loob ng 4 na sulok ng kwartong iyon, sa wakas ay hinarap nila ang realidad ng kanilang ginawa. Ngunit ang pagnanasang dating nag-ugnay sa kanila ay biglang naglaho. Ngayong wala na ang panganib, wala na ang sikreto, ang natira na lamang ay ang hubad na katotohanan ng kanilang pagtataksil. Nagkaroon ng isang pader sa pagitan nila, isang pader na gawa sa pinahalong hiya at pagsisisi. Sinubukan ni Liam na alagaan si Isabella. Inabutan niya ito ng tubig, inalok ng pagkain, ngunit ang bawat gestura niya ay tila mali. Ang kanyang pahawak, na dati nagdudulot ng apoy, ngayon ay nagdudulot ng panlalamig. Siya ang lalaking dahilan ng pagkasira ng buhay nito, at ang katotohanan, iyon ay isang lason na pumapatay sa anumang natitirang laming sa pagitan nila. Para kay Isabella, ang pagkawalang lahat ay isang mabagal na kamatayan. Nawala sa kanya ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya, ang kanyang dangal. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang kanyang realisasyon. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama sa estrangherong kwartong iyon, pinapanot si Liam na nakatayo sa bintana at naninigarilyo. Naunawaan niya ang lahat. Ang naramdaman niya para kay Liam ay hindi pag-ibig. Ito ay isang pagtakas. Ito ay isang gamot para sa kanyang kalungkutan. Ito ay isang panandalyang init sa gitna ng mahabang taglamig ng kanyang pagsasama kay Marco. Ito ay isang makasariling pagnanasa na isinugal niya para sa isang buong buhay na pinahirapan niyang buuin. At natalo siya. Ang dating lang ang malayang espiritu na si Liam, ay isa na ngayong bilanggo ng kanyang sariling konsensya. Ang kanyang kalayaan ay naging isang sumpa. Sa kanyang paghahanap ng panandaliang koneksyon, sinira niya ang pinakamahalagang koneksyon sa kanyang buhay, ang koneksyon sa kanyang nag-iisang kapatid. Sa tuwing titingnan niya si Isabella, hindi na niya nakikita ang babaeng kanyang hinangaan at ninasa. Ang nakikita na lamang niya ay ang mukha ng kanyang pagtataksil, isang buhay na monumen ng kanyang kasalanan. Ang kanilang pagsasama sa hotel na ayon ay isang pagpapanggap. Sila ay dalawang estranghero na pinagbigkis ng isang trahedya na sila mismo ang may gawa. Natutulog sila sa isang kama, ngunit may isang malawak na karagatan ng pagsisisi sa pagitan nila. Ang kanilang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Sila ang naging buhay na patunay na ang
Isang relasyong itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan at pagtataksil ay hindi kailanman maaring maging isang tahanan. Ito ay mananatiling isang kulungan, isang lugar kung saan ang dalawang kaluluwa ay parehong nagbabayad ng kanilang pagkakautang araw-araw, gabi-gabi. Lumipas ang ilang taon. Ang panahon na sinasabing kayang hilumin ang lahat ng sugat ay napatunayang isa lamang sinungaling. Dahil may masugat na hindi naghihilom, ang maito'y nagiging peklat, mapermanenteng marka sa kaluluwa na nagsisilbing paalala ng sakit na minsang naramdaman. Ang bagsik bagyo ay matagal nang humupa, ngunit ang pinsalang iniwan nito ay nananatili, nakaukit sa buhayng 3 taong winasak nito. Si Marco, sa paningin ng mundo, ay nakamove on na. Muli siyang naktayo ng kanyang buhay mula sa maguho. May bago na siyang kinakasama, isang babaeng simple at mabait, isang babaeng malayong-malayo kay Isabela. Madalas silang nakikita sa publiko, magkahawak kamay, nakangiti sa isa't isa. Kung titignan mo sila, aakalain mong ito ang larawan ng isang perpektong pangalawang pagkakataon. Ngunit ang ngiti ni Marco ay bihirang umabot sa kanyang mata. Sa gitna ng tawanan, may mga sandaling bigla na lamang siyang mananahimik. Ang kanyang tingin ay lumilipat sa malayo, bumabalik sa isang silid na puno ng sigawan at isang aparador na puno ng pagtataksil. Ang sugat na iniwan ni Isabela at Liam ay hindi na gumaling. Ito ay naging isang lason na kumalat sa kanyang sistema, pinapatay ang kanyang kakayahang magtiwala ng buo. Naktayo siyang isang mataas na pader sa paligid ng kanyang puso, isang pader na kahit ang bago niyang pag-ibig ay hindi kayang gibayin. Namamahal siyang muli, ngunit ito ay isang pag-ibig na maingat, isang pag-ibig na laging may pagdududa, isang pag-ibig na hindi na kailanman magiging kasing dalisay ng dati. Ang kanyang pagiging malamig at abala sa trabaho, na dati isang sintomas lamang, ngayon ay naging isang permanenteng kalagayan. Ang pagtataksil ay hindi lamang sumira sa kanyang nakaraan, ninakaw din nito ang posibilidad ng isang tunay at buong kaligayahan sa kanyang hinaharap. At sina Isabela at Liam, ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa isang sila ay nabuhay ng maligaya magpakailanman. Dahil ang isang pag-ibigang isinilang mula sa abo ng isang nasunok na tahanan ay hindi maaring mamulaklak. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagsasama sa isang mundong sila lamang ang naroron, isang mundong binuong ang kanilang pinagsamang pagkakasala, unti-unti nilang natuklasan ang isang masakit na katotohanan. Ang pagnanasa na nag-ugnay sa kanila ay hindi sapat upang buuin ang isang buhay. Ang bawat pagtingin nila sa isa't isa ay isang paalala ng kanilang kasalanan. Si Isabela, sa tuwing titingnan niya si Liam, ay nakikita ang lalaking sumira sa kanyang pamilya. At si Liam, sa tuwing titingnan niya si Isabela, ay nakikita ang babaeng naging dahilan ng pagtataksil niya sa sariling kapatid. Ang kanilang pagsasama ay naging isang parusa, walang malaking away na naganap. Ang kanilang paghihiwalay ay tahimik at malungkot, isang pagamin ng kanilang pagkatalo. Hindi natin kayang mabuo ang isang bagay na maganda mula sa isang bagay na napakapangit, sabi ni Isabela isang gabi. Ang kanyang mata ay tuyo na sa pag-iyak. Hindi tumutol si Liam. Dahil alam niyang tama ito. Pinili ni Isabela ang isang buhay ng pag-isa. Lumipat siya sa isang malayong siyudad kung saan walang nakakakilala sa kanya. Kung saan ang kanyang nakaraan ay hindi isang aninong sumusunod sa bawat hakbang niya. Nakahanap siyang isang simpleng trabaho, umupang isang maliit na apartment na may tanawing ng dagat. Ang kanyang nga araw ay naging isang paulit-ulit na routine trabaho, bahay, pag-isa. Ngunit sa kanyang pag-isa, unti-unti niyang natagpuan ang isang uri ng kapayapaan, isang kapatawaran para sa kanyang sarili. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kasing tindingati. Si Liam naman ay bumalik sa kanyang dating buhay ang paglalakbay. Dala ang kanyang kamera. Muli niyang ginalugad ang mundo, ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi na katulad ng dati. Hindi na ito isang paghahanap ng kagandahan at kalayaan. Ito ay naging isang pagtakas.
Isang pagtakas mula sa kanyang sarili mula sa mga alalang bumabagabag sa kanya sa gabi. Ang kanyang ngalitrato, na datiri punong buhay at kulay, ay naging malungkot. Mahilit na siyang kumuha ng larawan ng nga na isang tao, ng nga abandonadong lugar, ng nga papalubo na araw. Dahil sa mga bagay na ito niya nakikita ang kanyang sarili. Ang langte ay nawala na. Ang natira na lamang ay isang lalaking may malalim na kalungkutan sa kanyang mamata. Isang permanenteng anino na hindi kayang burahin ng anumang sikat ng araw sa pinakamagandang lugar sa mundo. Sa huli, ang kwento nila ay isang malungkot na aral. Isang aral na ang kalungkutan sa loob ng isang pagsasama ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. Ngunit ito rin ay isang aral na ang pagtataksil ay hindi kailanman ang gamot. Ito ay isa lamang mas matapang na lason, isang lason na hindi lamang pumapatay sa isang tao, kundi sa lahat ng taong malapit dito. Ang isang sandaling ang kahinaan, isang saglit na pagsuko sa tukso, ay maaring magdulot ng habang buhay na pagsisisi. At kapag ang bagyo ay tapos na at ang lahat ay nasira na, mapagtatanto mo na ang init na iyong hinanap sa yakap ng iba ay hindi kayang tumbasan ang init ng isang tahanang hindi mo na kailanman mababalikan. Isang hapon, sa isang malayong siyudad na tinatawag na niyang tahanan, umupo si Isabela sa loob ng isang maliit na kapihan, isang kanlungan mula sa walang tigil na pagbuhos ng ulan sa labas. Ang mapatak ng ulan sa salamin ng bintana ay tilam nga luhang hindi matuyo, kumuguhit ng malalabong linya sa larawan ng abalang mundo sa labas. Ito na ang kanyang buhay ngayon. Isang buhay na tahimik, isang buhay na payapa, ngunit isang kapayapaan na may kasamang permanenteng bakas ng kalungkutan. Hawak niya ang isang tasang kape na unti-unti nang lumalamig, ang kanyang mamata ay nakatanaw sa malayo, ngunit ang kanyang isip ay nasa mas malayong lugar, naglalakbay pabalik sa isang nakaraang hindi na niya mababalikan. Hindi na siya umiyak. Ang maluha ay matagal nang naubos. Ang natira na lamang ay isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, isang kirot na natutunan na niyang kasama sa araw-araw, na parang isang matalik na kaibigan na laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga pagkakamali. Sa kanyang pag-isa, natakpuan niya ang kapatawaran, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng paglimot, dahil may maalaala na mananatili magpakailanman. At sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang pamilyar na figura ang dumaan sa harap ng bintana ng kapihan, isang anino mula sa nakaraan na biglang nakatawang tao, si Marco. Naglalakad siya sa ilalim ng isang itim na payong, ang kanyang balikat ay bahagyang basa dahil sa ulan, ngunit hindi siya nag-isa. May kasama siyang isang babae, nakasiksik sa ilalim ng payong. Ang braso nito ay nakakapit sa braso ni Marco. Tumatawa ang babae sa isang bagay na sinabi ni Marco, isang tawang simple at masaya. At si Marco, ngumiti siya pabalik, at sa pagkakataong iyon, kahit sa layo at sa harang ng salamin na puno ng ulan, nakita ni Isabela ang isang bagay na matagal na niyang hindi. Nakita sa mamatang dati niyang asawa isang tunay na kislap ng kaligayahan. Hindi siya nakita ni Marco. Ang tingin nito ay nakatuon lamang sa babaeng nasa tabi niya na parabang ito na ang kanyang buong mundo. Dumaan lamang sila, isang lumilipas na eksena sa bintana, at naglaho sa gitna ng maraming tao at nang bumubuhos na ulan, hindi kumilos si Isabela. Hindi niya naramdaman ang selos, o ang galit, o ang panghihinayang. Ang naramdaman lamang niya ay isang malalim na pagtanggap. Sila ay 2 taon na ngayon na nasa makaibang landas, 2 kaluluwang minsang pinagisang pag-ibig, ngunit pinahiwalay ng pagtataksil, at ngayon ay parehong naghahanap ng kapayapaan sa makaibang paraan. Dahan-dahan, isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabela. Isang ngiting mapait, isang ngiting puno na lahat ng sakit at pagsisisi, ngunit isa ring ngiting napapalaya. Ito ay isang pakilala na si Marco ay nararapat lumigaya, isang kaligayahang siya mismo ang nakait dito, at sa kanyang paglaya, marahil ay may paglaya ring naghihintay para sa kanya.
Ang gabi ay nagsimulang bumagsak at ang mailaw sa kalye ay isa-isang sumindi, ang kanilang maliwanag ay kumakalat sa basang kalsada. Nanatili si Isabela sa kanyang upuan, nakiisa sa kanyang mesa, habang ang kapihan ay unti-unti nang nawawalan ng tao, ang kwento nila ay nagtapos na, walang masaya, walang nagwagi. Ang natira na lamang ay mga aral na natutunan sa pinakamasakit na paraan. May mga pag-ibig na parang isang malakas na bagyo, dumarating ng hindi mo inaasahan, winawasak ang lahat sa kanyang daraanan, at pagkatapos ay alis na lamang, magiwan ng isang tanawin ng pagkawasak. At sa gitna nga guho, maiwan kang mag-isa, pinupulot ang nga basak na piraso ng iyong pagkatao, sinusubukang buuin muli ang isang bagay na hindi na kailanman magiging katulad ng dati. May mga panandaliang init na nag-alok ngang ginhawa mula sa lamig ng kalungkutan. Ngunit ang init na iyon ay madalas na nagmumula sa isang apoy na kayang tupukin ang buong kagubatan. At kapag ang apoy ay namatay na at ang usok ay nawala na, doon mo lamang makikita ang lawa ng pinsalang iyong idinulot. Isang sandaling naaalap na pagnanasa, isang saglit na paksuko sa tukso iyon, lamang ang kailangan upang sirain ang isang buhay ng kapayapaan na matagal mong iningatan. Sulit nga ba? Sulit nga bang ipakpalit ang isang tahimik na tahanan para sa isang gabing puno ng apoy? Ito ay isang tanong na marahil habang buhay nang sasagutin ni Isabela sa bawat pakbuhos ng ulan,